Diyos, gusto ko po namin hindi lang pasalamatan, pero kailangan po namin yung habag mo, kailangan po namin yung tulong mo. Tulungan mo po kami, O Diyos, at tanggapin mo nga po, O Diyos, ang pagsamba namin sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig po ng iyong mga salita. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po umupo. Wala munang Sunday school kasi wala pa tayong aircon. So, hindi yata kayo nagpipray na bigyan tayo ng aircon sa Sunday school. So, good morning. So, salamat sa Diyos, di ba? Kahit paano, merong ulan, pero may mga kababayan tayo na medyo nagdudusa naman doon sa sobra ng ulan. So, napakapalad natin, tinuturuan tayo ng Diyos at marunong tayong manalangin. Ito yung kulang. O ito yung inahantay ng Diyos na patuloy tayong manalangin sa Kanya. Kasi wala naman talaga tayong magagawa kundi tayo talaga tutulungan ng Diyos. At walang magagawa kahit ano, kahit sino, kahit saan, ang Diyos lang talaga yung pwede nating asahan. Kaya sabi niya sa biyaya niya, malapit na tayo, nasa chapter 21 na tayo. At you can suggest, pagkatapos natin yung series ng Book of Luke, ano ba yung gusto nyong matutunan? Pwede tayong mag-isang series na uli ng isang book. So nasa chapter 21 na tayo sa Gospel of Luke. At natandaan natin yung nakaraan, i-recap lang dahil nakaraan, yung mga sabi kailan darating si Jesus, nandito yung mga palatandaan. Ito yung mga sabi niya kahirapan at pag-uusik sa darating, nandun yung mga sakuna, di ba? Yung portion ng COVID na naranasan natin yan, pero hindi pa yan. Medyo global siya pero hindi pa. So yung talaga sinasabi ni Jesus na mga palatandaan, yung global talaga siya na walang magagawa talagang tao. Tapos nandun yung konti nararanasan natin yung tagtuyot. Siyempre pag tagtuyot, ang resulta niyan ay taggutom kasi wala tayong makakain lalo na tayong nasa Metro Manila. And then itong mga disaster. Nakita na natin yung mga lindol, mga bagyo, mga tsunami, mga ipo-ipo, mga ganyan. Pero hindi pa siya global. Kaya inantulad ng Diyos na parang nanganganak na babae. Parang pahilab-hilab pa lang. Pero hindi pa talaga yung tunay na sakit bago siya manganak. And then ito na yung persecution o yung pagpapahirap o pag-uusig sa mga Kristiyano. So kapag Kristiyano ka, expect mo may mga kakalaban sa iyo. Kasi devil at saka Diyos yan. So magkakaroon ng spiritual warfare at Kristiyano ang tinitira. Tinitira ang Kristiyano kasi ayaw ng devil na maligtas ang isang Kristiyano. So ngayon, then nakita natin yung pag-usig sa sumunod kay Jesus. Ito yung mga maraming ginagawa, hindi lang pinapako, hindi lang pinapatay, hindi lang nilalagari. Sa kanila, entertainment pa during their time. Parang pinapakain sa mga leon. Mga leon, hindi siya pakainin yung leon ng 2 weeks. So gutom na yan. Tapos itong mga Kristiyano, sila yung ipinapakain. This is the persecution na hindi pa siya global. So palatandaan yung panlilinlang, kapahamakan at pag-uusig. At ngayong umaga, ano ba yung sinasabi ni Jesus para makonect natin to, maintindihan natin dito? Yung dakilang kapighatian o yung tribulation. Ito yung sinasabi niya. Ano ba yung pwede nating matutunan this morning? Tingnan natin sa Luke chapter 21, verses 20 hanggang 24. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhin bilang bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Tayo manalangin, Ama. Kailangan po namin yung tulong mo at saka yung habag mo na
Ikaw po yung tunay na magturo po sa amin. Para yung katotohanan po ng salita mo po ay umabot sa espiritu po namin. Katotohanan nagpapalaya, katotohanan nagbibigay ng kaligtasan, katotohanan nagpapagaling ng karamdaman, katotohanan nagbibigay po ng kagalakan. Kaya ngayong umaga, ipinagkakaloob po namin ang sarili po namin sa iyo. Mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng salita. At ako po bilang lingkod mo, O Diyos, itago mo po ako sa iyong likuran. Yung kagustuhan mo lamang po ang masabi ko, at ikaw po yung magsala sa mga masasabi ko, ikaw po yung maparangalan namin, ikaw po yung may taas po namin. Tulungan mo pong may baba po namin ang sarili po namin para matanggap po namin, O Diyos, ang lahat ng inihanda mo sa bawat isa pong sa amin ngayong umaga. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po po. And then ito yung timeline. Ay, inayos mo, Jay? Oh, thank you. Kahapon, ang labo niyan, hindi mo mabasa. Ito yung timeline. Nakikita niyo yung cross, yung the cross, yung una doon. Ito na yung pinako si Jesus sa krus. So, dito tayo magsisimula yung cross. Tapos Pentecost, remember si Jesus nung mamatay siya, hindi siya dumiretso kaagad sa langit. Merong 40 days na nanatili siya rito kasi magpapakita siya sa lahat ng taong naniwala sa Kanya. Take note, magpapakita siya only to those mga taong naniwala sa Kanya. So may imagine nyo, during the time ng Passover, mga tao, mga 2.6 million. Pero nang mamatay si Jesus, inilibing siya, nabuhay siya muli, nagpakita siya sa ilan lang, may git 500 lang. So the same ang sinasabi niya. Maraming tao, kilala nila si Jesus, pero yung talagang maniniwala lang kay Jesus, ito lang talaga yung maliligtas. Ito yung hindi lahat at marami yung hindi talaga. Kaya pahalagahan mo na narinig mo yung salita ng Diyos, pahalagahan mo na inimbita ka ng Diyos, tinawag ka niya. Nandito tayo dahil sa biyaya lang niya, hindi dahil sa ginusto natin o plano natin. Kaya pahalagahan natin to. So in the cross and then Pentecost, ito na yung sabi ni Jesus na pag-akyat niya sa langit after 40 days, sabi niya bago siya umakyat, pinagbili na niya mga alagad niya, di ba? Huwag muna kayong mag-umayo, huwag muna kayong gumawa ng anuman. Hantayin niyo yung banal na espiritu para meron silang kapangyarihan. So inantay nila, this is the Pentecost na sinasabi niya. And then church age, nandito tayo ngayon. And then nakita niyo yung araw na pula, nandito yung 2024, more or less nandiyan siya sa lugar na yan. So imagine mo, nung sinasabi ito, nung tinuturo ito, more than 2,000 years ago, ang church age siguro, nung tinuturo ito noong una, nandito pa lang. Nandito pa lang. Yung araw, itong araw na yan, nandito pa lang siya. Pero 2024, nandan niya siya. So, yung rapture, hindi siya pwedeng pigilan. Kaya lang walang nakakalam kung kailan yon. Ang sinuturo ng Diyos, kapag nangyari man yon anytime, dapat handa ka. Paano ka magiging handa? Yung rapture, ito yung susunduin ng Diyos lahat ng naniwala sa Kanya. So pag hindi ka naniniwala sa Kanya, maiiwan ka dito. Ang mag-ahari sa mundo is the devil. Yung nakikita nyo mga 666, yung makikita nyo na member, pag hindi ka member ng supermarket, hindi ka makakabili. Actually, nangyayari na ngayon, tama? May mga membership club na ngayon, kinukondisyon na yung tao. Pag dumaan ka ng expressway, kapag wala kang RFID, hindi ka makakadaan. So, kinukondisyon na. Very close na tayo dito sa tinatawag na rapture. And then, yung pinag-aaralan natin, nandito tayo ngayon. Itong sinabi yung kapighatian, itong tribulation. Dito ibabagsak ng Diyos lahat ng parusa niya. At makikita nating umaga rito, hindi lang parusa. Ang Bible, ginamit niyang salitang maghihiganti. At tandaan mo tayong kumakalaban sa Diyos, nagiging matigas ang ulo natin sa Diyos. Di ba lahat tayo duman sa ganun, di ba? Pero darating ang time, matagal yun kasi God is patience, di ba? God is slow to anger, hindi siya nagagalit kaagad. Pero may hangganan yon. At kapag dumating yung hangganan na yon, hindi lang kakalabanin mo ang Diyos. Ang pinakamasaklap dito, ang Diyos na ang kakalaban sa iyo. Kung bakit sabi niya, yung mga taong may takot sa Diyos. Nakakatakot yun. Paano ko lalabanan ng Diyos? Paano ako mananalo sa Diyos? So ito na yung dito, ilalabas ng Diyos lahat ng puot niya. Because God is love and God is just. Kasi perfect siya.
Mabait siya, pero kailangan din niya magparusa. Mapagbigay siya, pero kailangan din niyang magalit. So ito yung sabi niya, ilalabas niya yung puot niya rito sa 7 years na yan, tinatawag na tribulation. Ito yung pag-aaralan natin. And then, pagkatapos ng tribulation, ito na yung second coming. First coming ni Jesus, di ba? Para ipako siya, para bayaran ng kasalanan natin. Second coming niya, para maghari siya sa lupa. At pagkatapos ng tribulation, tong 7 years na to, dito, kapag katapos niyang talunin yung pinaka-final Antichrist, bababa si Kristo kasi nandito na siya, dito siya maghahari ng for 1,000 years. Tinatawag na Millennial Kingdom. Millennial Kingdom, 1,000 years, akala mo lang mahaba siya, hindi po siya. Kasi ibabalik ni God yung lifespan ng tao katulad ng panahon nila Adan at Eva. Remember, ilang taon namatay si Adan? 930 years old. So sabi niya ng Bible, kapag namatay kang 100 years old, para ka nang namatay na baby. Parang baby ka pa lang. So ito yung at least, sana natin sa mind natin na yung sinasabi ng Diyos. And then ito yung hindi prophecy ito. Mismong si Jesus mismo ang nagsabi. So sarap at sakit ang makikita natin. Sarap para sa mga naniwala kay Kristo. Sakit para sa mga hindi naniwala. Of course, kapag naniwala ka kay Kristo, nagsampalataya ka sa Kanya, isinuko mong buhay mo sa Kanya, dito pa lang sa lupa, kasama mo na siya, di ba? Kaya meron kang masarap na buhay. At pagkatapos ng buhay mo sa lupa, doon ka pa sa langit, paraiso yung langit. Pero pag hindi ka naniwala sa Kanya, lalo na sinuway mo siya, ito yung sakit na dadanasin mo. Dito pa lang sa lupa, sinabi niya, sige, trabaho ka ng trabaho. Hindi mo napapansin, sabi niya, pagdating ng sweldo, ang pera mo para mo nilagay sa butas na bulsa. Bakit nagtataka ka? Wala na naman pagdating ng Monday, nagbabali ka na naman. Because wala si God sa picture. And then sabi niya, nagpipil ka, hindi ka nagtatagumpay. Sabi niya, kasi hindi ka kumukonsulta sa Diyos. Di ba? Malino sinasabi niya. And then sinabi pa nga niya, do not lean on huwag kang umasa sa iyong sariling pag-iisip. Bagkus, tumawag ka sa Diyos, huminga ng tulong sa Kanya. Sabi niya, do not lean on your own understanding. Kaya dalawa ito Ikaw ang pipili nito. Gusto mo bang maging maayos ang buhay mo? Isama mo si Kristo. Kung gusto mong nakawan ka, gusto mong patayin ka, gusto mong bugbugin ka o sirain ka, pumunta ka sa devil. Ganun lang yon. So kung wala ka sa Diyos, nandun ka sa devil. Kung wala ka sa devil, nandito ka sa Panginoon. It is your choice, sabi ng Panginoon. Pero sinasabi ng Diyos sa umagang ito, maniguro ka. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Hindi mo alam kung bukas na ang sinasabi ni Jesus na rapture. At dapat nakakasiguro ka, nakasama ka sa mararapture. So una nga, sinabi na natin, dumating siya para bayaran ng kasalanan natin. Pangalawang pagdating niya para maghari siya dito sa lupa. At kasama niyang maghahari ang mga naniwala sa Kanya. Yung mga santo, mga santa. Sino mga santo, mga santa? Tayo yon. Kung sino man ang taong naniwala ng tunay kay Jesus, siya ang tunay na santo, siya ang tunay na santa. At sila yung kasama ni Jesus na maghahari for 1,000 years. And then second coming, ito pa rin tema natin, ang second coming, ito yung bababa siya mismo sa lupa. Sa rapture kasi, hindi siya bababa. Dito lang siya sa alapaap. Sabi niya, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang kisap mata, parang nanosecond lang, parang mas maiksi pa siya sa 1 second. Isang ganun ng mata, sabi niya, babaguhin lahat. Darating si Jesus doon, sabi niya, susundin niya yung mga namatay, na unang namatay na naniwala sa Kanya. Bibigyan sila ng glorified body. Tapos tayo, ang halimbawa, ngayon na magra-rapture, hindi ka na mamamatay. Papalitan yung katawan mo ng hindi namamatay at hindi nabubulok. And then yung second, pagkatapos doon, magkakaroon ng 7 years tribulation, di ba? And then ito na yung second coming niya. Dito talaga siya sa lupa pupunta. And then ito yung pagbabalik ni Jesus. Na, remember, meron mga Sadducees, hindi sila naniniwala, memory yung pagkabuhay. So kasama ito, hindi sila naniniwala na babalik si Jesus. Kaya sabi niya, they are sad, you see, sabi niya sa mga Sadducees. Ano ang mga palatandaan sa kailangan? At kailan ang mangyayari? Yung palatandaan, pinag-aaralan natin. Yung kailan, hindi natin alam. Ang sinasabi ni Jesus, yung mga palatandaan o yung mga signs. Yung mga signs para alam mo malapit na. Pero sabi ni Jesus, hindi pa. Mga signs yan, pero hindi pa agad-agad mangyayari. Saan mangyayari ito? Sinabi na. Kung pinag-aralan natin, nandito yung Jerusalem.
Nandito yung Mount of Olives, natandaan nyo? Nandito yung Mount of Olives na ganyan. Dito yung bahay nila Lazaro. Kaya nung pumunta si Jesus galing Jericho, pataas na ganyan ang bundok, di ba? Pagdating mo sa tuktok ng bundok, saan mo pala makikita itong Jerusalem? At dito umiyak si Jesus. Bakit? Kasi katigasan ng ulo nila. Sabi ni Jesus, kung alam mo lamang ang parusang darating sa iyo. So ito na yon. At sabi ng Bible, saan mangyayari dito? Yung lugar na ito, itong Mount of Olives na to. Itong Mount of Olives na to. And then, lagay nyo muna doon, no? And then, mabibiyak yung, sa malakas na lindon, mabibiyak tong Jerusalem and Mount of Olives. And then, magkakaroon ng magandang, maayos na ilog. And then, itong ilog na to manggagaling sa Jerusalem, tutubigan niya kahit na yung mga disyerto. Ito yung mga pagbabalik na ni Kristo. So, prophecy, marami nagtatanong, Pastor, meron pa bang mga taong binigyan sila ng kapangyarihan para mag-prophesy? Diba, ito yung pinagano ng mga Christians ngayon. Meron pa bang mga modern prophets? Ito yung importanteng maintindihan natin. At this is a sensitive area, sensitive topic, pero ako, of course, choice ko diba? Kung ano yung paniniwala ko, bilang pastor nyo, ito yung tinuturo ko. Ito yung pagkaintindi ko sa Bible. Na tapos na yung time of prophecy. Ang prophecy kasi, it's like a prediction o hula, tama ba sa Tagalog? So Old Testament, puro prophecy yan. Kasi nandun na si Jesus, pero hindi pa siya nagkatawang tao. So kailangan niya gumamit ng tao, mga prophet nga, para yung mensahe ni Jesus masabi sa mga tao. Nakuha? Kasi naman, kung natutulog ka, bigla kang kinausap ni Jesus, narinig ka ng boses, ano gagawin mo? Makikinig ka ba? Tatakbo ka, di ba? Kasi bigla na lang meron naririnig kang boses na gano'n, di ba? So, hindi niya kayang gawin na diretsong mangungusap ang Diyos sa atin. Kaya tumatawag siya ng mga hinirang niyang tao na maging prophet, sasabihin niya, sabihin mo sa ganito, sabihin mo sa kanya. Ito yung age of prophecy. Nandun na si Jesus, pero hindi pa siya nagkatawang tao. So, hindi mo siya makikita. So, pag magsalita siya, diretso sa'yo, wala kang makikita. Malamang matatakot ka. So, alam ni Jesus yon. So, nung dumating, patapos yung prophecy na ito, and then merong 400 years of silence. Bakit tinawag na 400 years of silence? Walang naisulat. Merong naisulat sa mga history books, merong kang makikita, at saka yung apocryphal, may mga nakasulat doon. Kaya lang, ito yung hindi siya dineclare na salita ng Diyos kasi mga kwento ng mga makadiyos na tao to. So, dito, age of prophecy, then 400 years, and then isinilang si Jesus. Ito na yung ito na yung fulfillment o katuparan ng mga propesiya. Ibig sabihin, para ikaw na tao, nalaman mo yung hula and then nalaman mo yung katuparan ng hula, anong mangyayari? Maniniwala ka. Tama? Maniniwala ka, hindi ka magkakaroon ng duda. Kaya makita mo yung Bible, imagine mo, 66 books yan. 66 books yan. And then makita mo, itong mga gap nito, thousands and thousands years ang gap nila, hindi sila makakilala. Pero bakit yung sinasabi nila makakatugma? Bakit wala kang makita kahit isang error sa Bible? Ito yung nagpapatulay na totoo yung Bible. Kaya kung hindi totoo yan, dapat lumipas na yan, di ba? Di ba may mga sikat na pelikula, may sikat na kanta, naglalaos yan. Pero ang Bible hindi. Sa halip, parami ng parami ang naniniwala kasi isa siyang totoo. Kaya itong prophecy, ang stand natin na tapos na yon. Hindi na kailangan magsalita ang Diyos ng pahula kasi siya na mismo si Jesus ang nagsasabi sa mangyayari in the future. Kasi may Jesus na. At saka yung Bible, tapos na. Hindi tayo magkakaroon ng Bible Part 2 o Bible Part 3. Tapos na yung kwento, namatay si Jesus, hindi na siya pwedeng patayin muli. So ito yung pwede nating panindigan, hindi na age of prophecy ngayon. At malamang, pwede ka maniwala, hindi na tatawag ang Diyos ng prophet. Kasi nga, meron na tayong Bible. Kasi hindi na pwedeng dagdagan yan, hindi pwedeng bawasan yan. So malinaw doon. Sabi ng Diyos, it's a common sense. Gusto mong maintindihan ang salita ng Diyos? It's a common sense. Binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa, it's a common sense. Kaya lang, without the help ng Holy Spirit, yung spiritual meaning ng bagay na yon, mahirapan mo siyang maintindihan.
Ang Diyos lang ang pwedeng magpaintindi. Isaiah 41:13, sabayan niyo ako. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang nagpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. So ito importante, naniniwala ka sa Diyos. Kasi pag naniniwala ka sa Diyos, this is one of His promises eh. Kapag naniwala ka sa Diyos, pangako niya sa iyo, di ba? Huwag kang matakot, tutulungan kita. Di ba? Ang dami natin kinatatakutan, di ba? Kung minsan yung asawa mo lang nalasing ko, pag lasing, kinatatakutan mo na, di ba? Pero sabi niya, huwag kang matakot. Pero pag lasing, magtago ka lang, sabi niya. Pero huwag kang matakot, yung sinasabi ng Panginoon. Isaiah 44:6, sabi niya, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. So alam na natin yun eh. Nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin, binabantayan na tayo ng Diyos, di ba? Kasi kung di ka binabantayan ng Diyos, baka yung isang tenga mo nandito, yung isang tenga nandito. Ayaw ng Diyos yun, di ba? At gusto niya, because God is a God of order, gusto niya maayos yung itsura natin. And then, ano pa sabi ng Bible? Nung isinilang ka, binigyan na ng Diyos ng bilang ang iyong buhay. So huwag kang mag-alala. Kahit sinabi ng doktor na 1 year na lang po ang itatagal mo kasi masyadong aggressive yung cancer na napunta po sa'yo. Huwag kang maniwala kasi maniwala ka sa Diyos kasi hindi mo naman talaga alam eh. Hindi mo alam yung sinabi. Basta siya binilang yung araw niya. Kung nag-decide ang Diyos na 120 years old ka, yun ang mangyayari. Kung dinecide ng Diyos na 8 years old ka yan, kaya mayroong baby na mamatay, yun talaga yung mangyayari. Kasi God is sovereign. Siya ang may control ng lahat. Kaya tama lang na magtiwala tayo sa Kanya. At ang pinakamaganda pa, sabi niya, ako yung simula, ako yung wakas. Alam mo, pinakamaganda sa buhay ng Kristiyano, yung between the beginning and the end. Ito yung mahaba, di ba? Sa atin, mga 120, sabihin 119 years, di ba? Ito yung maganda. Siya pa rin ang Diyos doon. Kung naintindihan mo ito, hindi ka mag-aalala. Sabi niya, I'm the beginning and the end. Kung 120 yung buhay mo, kung anong edad mo man ang tinakda ng Diyos, huwag ka mag-alala, nasa kamay niya yon. Kaya napakasarap na magtiwala ka sa Kanya. Napakasarap na siya yung pagkuhanan mo ng lahat. So mas marami yung false Christian, alam natin yan. Mas marami yung false Christian sa totoong Christian. Hindi na yan nakatago sa atin. Mas marami yung false religion sa totoong religion. Although religion will not save you. Kaya lang tao, na kondisyon tayo dapat may religion ka. Kahit ang mga ano, di ba, kahit ang mga, nasa na yon? Ano yon? Sa ano? Sa religion, di ba? Religion will never save us. Hindi tayo, kaya lang tayo nakakondisyon tayong dapat meron akong relihiyon. Kaya yung mga Christian, born again Christian, nagkawatak-watak, tatanungin ka, ano ka ba, Baptist? Ano ka, Pentecostal? Ano ka, Assemblies of God? Di ba? Dapat merong universal body of Christ. It doesn't matter kung anong group ka. Basta ako, I'm a biblical Christian. I'm a born-again Christian. Paano mo masasabi na born-again Christian ka? Kasi sabi ni Jesus unless a man be born again, he cannot go to heaven. Ganun lang sa kasimple. Kailangan sabi niya, pilosopo pa nga yung tao, di ba? Sabi niya kay Jesus. So sabi niya, paano yon? Ang laki-laki ko na. Papasok ba ako sa tiyan ng nanay ko, tapos isisilang ako ulit, tapos na-born again ako. Sabi ni Jesus, hindi. Ang unang pagsilang mo, sabi niya, isinilang ka sa pamamagitan ng tubig. Tama? Kaya pag ang babae nanganak siya, puputok yung panubigan niya. And then sabi niya, of course, isinilang ka. Nakita mo mga bata, hindi naman tinuruan magmura yan. Di ba? Hindi tinuruan na mangupit yan. Hindi rin tinuruan na makipag-away. Di ba? Pero hindi kayo nagtataka, bakit automatic ganun yung anak ko? Kasi nga, di ba? Kasi nga, nandun na. So nandun na yung nagkakasala. Nasa tiyan pa lang tayo, may kasalanan tayo. Kasi namana natin yung kasalanan ni Adan at Eva, magulang natin, ninuno natin. Kaya itong batang ito, darating ang time, maintindihan niya. Yung sinasabi ni Jesus, kailangan mong pagsisihan, kailangan mong talikuran ang kasalanan mo at sumunod ka sa akin.
At yon. Ito yung isisilang muli siya spiritually. Ibig sabihin, maniniwala siya sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Ito yung maboborn again ka. Na sinasabi niya, unless a man be born again, he cannot go to heaven or he cannot see the kingdom of God. So maraming false teaching. Kaya mas maganda kahit na boring. Alam ko boring na kasi ang simbahan ngayon parang gusto natin entertainment, di ba? Itong parang tawa ng tawa, tapos iiyak, tapos midudundag, di ba? Yung ganon. Pero uturo ng Diyos sa akin, puro Bible, kaya medyo boring. Pero ito po yung kailangan natin kasi yung teaching, magkakamali tayo. Kaya din naman natin yon, kaya naman natin yon na na ang kanta natin puro sayawan. Kaya naman natin gawin yon na gusto nyo 45 minutes yung praise and worship natin, 5 minutes yung teaching. Pero hindi po eh. Ang turo ng Diyos, sabi niya, turuan mo sila para manalangin at turuan mo sila ng salita ko. So pasalamat tayo sa Diyos na para maiwas natin itong false teaching. And false prophets, marami na yan kasi nga lang meron niya nagpa-practice na sabi niya, nagdi-declare na ako isang propeta. And then makikita mo biblically, mukhang imposible kasi wala nang idaragdag, wala nang babawasan sa Bible. It's a command ni God. Huwag mong dadagdagan yan, huwag mong babawasan yan. Iyon ay malaking kasalanan. At marami ng false gospel. Kasama na yan yung prosperity gospel, di ba? Na ang tawag sa kanila ni Jesus ay mga mukhang pera. Kasi ang religion, puro pera ang nasa isip nila. Kung paano nila pagkaperahan itong mga taong sumusunod dun sa grupo na yon. At marami pang iba yan na kaya sabi ni Jesus, kayo ay mag-ingat. Mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus, panlilin lang, nangyayari na ngayon yan, kapahamakan at pag-uusig. Lahat yan nangyayari na. Kaya lang, again, ang sign natin, hindi pa siya global perspective. Ibig sabihin, pag lumindol dito, lumindol ang buong mundo. At ang sinasabi ng Bible, yung lindol na yon, hindi natin maabot ng isip natin eh. Kasi yung lindol na yon, itong mga, di ba, Philippines composed of 7,100 islands, tama ba ako? And then, itong mga 7,100 islands na ito, magkakapalit-palitan na mga yan, ganong kalakas yung lindol. So, hindi mo siya kayang isipin kasi sabi ng Bible, wala pa tayong naranasan ganon. So, ito yung sinasabi niyang global perspective, yung salot o yung salot na sinasabi niya, na hindi kayang abutin ng kaisipan natin, alam mo, bigla ka nalang bumabagsak sa kalye, wala nang time for you to daling ka sa ospital o gawa ng paraan, wala na. And then sinasabi nilang mga salot na taggutom, ano yung sinasabi niya? Yung nanay, kakainin niya yung kanyang anak. And then mag-uusap pa sila magkumare. O, mare, ngayon yung anak mo pero bukas yung anak ko. Hindi mo ayaw mo paniwalaan. Pero God said it eh. Kaya paniwalaan mo. Wala pa doon. Kaya lang, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi mo na mararanasan yon. Remember, sa rapture pa lang, aalisin ka ni God. Yung sinasabi niya, I will protect you. I will never leave you. Ito yung sinasabi niya, isa sa mga promise niya. Kaya ang sabi niya, maniguro ka, na pag dumating yung sa rapture pa lang, ira-rapture ka na. Kasi pag yung 7 years na yon na tribulation, mahihirapan kang maniwala kasi ang demonyo, sinungaling siya, manluloko siya, lolokohin ka lang niya at gusto niya mapunta ka talaga ng impyerno. So nandito na yan, kaya lang, again, hindi pa siya global perspective, ang inantulad siya sa isang babaeng nanganganak, parang pahilab-hilab pa lang, hindi pa talaga yung talagang manganganak na siya. So dakilang kapighatian, yung Great Tribulation, ito yung gusto ng Diyos na sana pag nakita mo, itong pinag-aralan, sana pag may nakita ka rito, maniguro ka na. Tanungin mo yung sarili mo, kapag ba namatay ako mamaya, pupunta ako ng langit. Pag nag-rapture ba mamaya, kasama ba ako sa ira-rapture? Ito yung ikaw na. Hindi mo pwedeng sisihin ng pastor mo. Ang pastor ko kasi po masyadong stricto. Hindi yon, walang valid yon. Ano po kasi, mahirap lang po kasi kami. Mayaman po. Hindi, walang reason doon. Ang ano lang talaga ni God sa iyo, do you deserve to go to heaven or to hell? Ito lang yung kasabi ng maniguro ka at ngayon pala nagpapakita na ng Diyos ng mga sign na palatandaan na yan, na sana yung mga yan ay maniwala ka at tumika ng tulong sa Diyos, yung assurance of your salvation, na ngayon dapat 100% na sure ka
Ano man na mangyari sa iyo, ano man mangyari sa mundo, sigurado kang ligtas. Ito yung ikaw lang ang pwedeng mag-ayos nito. Sabi niya, makipagkasundo ka na sa Diyos, bumalik ka na sa Diyos. Ito mga ganito sinasabi natin at naririnig natin. So 20 sabi niya, sabayin niyo ako, kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Si God, ganun siya kabuti, ganun siya kabait, na hindi naman niya agad-agad eh. Ang dami niyang warning, di ba? Ang dami niyang warning. Kaya kung minsan merong tanong ang Diyos eh. Alam ko nararamdaman niyo yun eh. Halimbawa, nung nandun tayo sa kasalanan, di ba may mga paborito tayong kasalanan? Nararamdaman mo yon, yung tanong na yon, ayaw mo lang pakinggan. Anong sabi ng Diyos? Ano kaya ang pwede kong gawin sa iyo para tumigil ka o mag-ayos ka? Kailangan ba kitang bigyan ng cancer para mag-ayos ka? Kailangan ko bang hayaang maputulan ng isang parte ng katawan mo? Hayaan ko bang maghirap ka, mabankrupt ka? Hayaan ko bang maging mahina yung intelligence mo kahit professional ka? Yun eh. Because bakit? Because God loves us. Mahal niya tayo. Ayaw niyang patuloy tayo doon sa kasamaan. Kasi itong kasamaan na to, di ba ang hirap eh? Wala kang walang biyaya, walang kapayapaan, walang kakontentuhan. Ganito siya, walang peace. Eh di ba si Jesus is the Prince of Peace? So siya lang kailangan mo. Ano pong gusto mong gawin? Panginoon, ano pong gagawin ko po? Tulungan mo po ako. Yun lang naman eh. At ang gagawin ng Diyos yung dapat niyang gawin sa iyo. Kaya sabi niya, remember ito yung Jerusalem. Ito sabi niya, pag nandito na yung palibot yung mga kaaway mo. And then kaya lalabanan nila ito. Wala pa silang gagawin eh. Ang gagawin lang niya, di ba in Jerusalem, naka-walled city siya. Mga pader na nagkatataasan, mga gate na matitibay na gate. Hindi mo sila pwedeng mapasukan basta-basta. Alam mo, gagawin lang ng kaaway doon, walang papasok na pagkain doon eh. Parang Metro Manila. Ikordol lang yan yung nakapalibot sa atin. Walang pumasok na pagkain sa Metro Manila. Ilang araw kaya para may makain pa tayo? O isipin mo ngayon, gaano karaming bigas sa bahay mo? O pag naubos yun, wala ka nang mabili. Ganun lang kasimple. Kaya nga, inaantay lang ng Diyos na lumapit tayo. Panginoon, tulungan mo po ako. Ayoko pong mangyari yon. Itong nangyayari sa girian ng China yan. Kaya ba natin labanan yan? Oh. Hindi lang yun ang pinag-iinteresan yan. Alam niyo yun, di ba? Naranasan na natin yun. Even the Japanese gusto yung Pilipinas. Even the Spaniards gusto yung Pilipinas. Even ang Amerika gusto nila yung Pilipinas. Kasi nga, gusto mo mag-conquer. Ngayon, kapag under ka na doon, slave ka noon, wala tayong concept nyon, hindi natin naintindihan. Pero sana magkaroon ka ng takot. Panginoon, wag naman po. Pwedeng hayaan ng Diyos na maging slave tayo na mga yan. Kasi bakit? Kasi very rampant. Marami tayong kasalanan, alam na, kasama na ako doon. Marami tayo na guilty ng pagsamba ng Diyos-Diyosan, hindi lang sinasamba, pinaparada pa yan. At alam natin na kinasusuklaman ng Diyos yon. Alam natin na ayaw ng Diyos yon. Hanggang ngayon, meron tayong hindi mai-let go sa mga bahay natin na sabi nga ng isa dito, Pastor, yung sa amin po, sira na nga po, pero hindi po namin tinatapon. Ito yun eh. So, pag pinabayaan tayo ng Diyos na sakupin tayo ng mga ibang bansa, masisisi mo ba siya? Hindi. Kasi ang gagawin lang niya, parang dito, ililigtas niya o ipuprotection na yung naniwala sa kanya. And then paparusahan niya yung guilty. Kasi God is a just judge. And then ito ba yung sinasabi niya? Ito bang sinasabing ito doon sa 70 AD? Hindi. Itong 70 AD, mababaw lang yan. Ang sinasabi ni Jesus dito, yung final, ito yung dulo ng 7 years na tribulation. So huwag kayo makompuse, hindi ito yung 40 years after na pinatay si Jesus, inayaan ng Panginoon na sakupin sila ng mga Romano at sinunog ang buong Israel. Ito yung sinira lahat, giniba lahat. Yung sinabi ni Jesus na walang dalawang batong magkapatong ang matitira. Dahil sa parusa ng Diyos, sabi niya, flat to the ground kayo. Hindi ito yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung Great Tribulation. Ito yung tribulation, yung 7 taon pagkatapos ng rapture. And then, huling pagkawasak ng Jerusalem, ang sinasabi dito, yung huling pagkawasak. Maraming panahon pag tuwing giyera,
wawasakin, tapos i-rebuild. Di ba, puro ganyan. Disaster, yung tsunami, sisirain, i-rebuild. Marami yan, di ba? Pero yung huli, wala nang, ano dyan, hindi mo na talaga magagawa uli kasi ang Diyos na ang nagsira mismo. At pangalawa, sabi niya, pag nakita mo yung mga signs na yan, maniguro ka na. Kahit na parang anak, parang buntis na babae, parang pahilab-hilab pa lang, magano ka na, maniguro ka na. Maniguro ka na, may kumadrona ka na ba? May lampin ka na ba? Baka pag gano'n ng baby, saka pala maghanap ng lampin. Yung mga gano'n, di ba? Maniguro ka na yung sinasabi ng Diyos. 21, sabayan niyo ako. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas. At ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. So this is Jerusalem. Ito yung paparusahan niya. Sinasabi niya. Pero ito, parang figure of speech lang. Sinasabi niya, wala ka actually talagang magagawa. Wala kang pagtataguan. Kasi ang paghihiganti o pagpaparusa ng Diyos ang gagawin na niya. And then 22, sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Alam mo sa ibang version, lalo na sa English version, yung pagpaparusa niyan, makita mo yung word na ginamit, revenge. Revenge. Di ba remember, sabi ni God, do not, huwag kang gumanti, ako yung gaganti para sa'yo. Ang ginamit na word yun, yung pagganti, the same sa pagpaparusa. Mababaw yung translation natin ng Tagalog. Pero dito, paghihiganti talaga ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, malinaw, vengeance is mine. Kaya sabi niya, huwag kang gaganti doon sa mga gumawa ng masama sa iyo. Sa halip, sabi niya, yung gumawa ng masama sa iyo, gantihan mo ng mabuti. Kasi pag ginawa mo yon, inantulad ng Diyos, para kang naglagay ng uling doon sa tuktok ng tao. Kasi hindi niya maisip, bakit itong taong to, ginagawan ko na siyang masama, ginagawan pa rin niya ako ng mabuti. At pwedeng dahil doon, maligtas itong taong ito. Kasi ma-realize niya, meron talagang Diyos. And then 23, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupain ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Again, pagpaparusa, darating ang paghihiganti ng Diyos sa bayang ito. So ito yung sinasabi niya na malaking kapighatian, great tribulation, ito yung hindi mo makikita sa Bible yung tribulation, kaya tayo binabatikos. Kaya lang nilagyan ng tribulation, ginawa natin triune God para madali nating maintindihan, madali natin pag-aralan. Although hindi talaga nakasulat yung mga words no yun sa Bible. Ito yung nakikita mong Battle of Armageddon, di ba? Ito yung makikita mo sa mga sine, sa mga pelikula. And then makita mo yung plane na pinakita ko last week, yung plane sa Jerusalem na malawak, hindi mo makita yung dulo niyon, dun mangyayari. Ngayon hindi pa. Kasi ngayon, sino pa yung kakampi ng Israel? Meron pa, kakampi pa niya yung US, di ba? Pero pag dumating na yung panahon na wala nang kakampi ang Israel, ito na yon. Itong mga super nation na yan, itong kapiranggot na Israel na ito, pag samasamahin mo yung superpower na yan, lalabanan yan. Pero ang lalaban, magtatanggol sa Israel, ang Diyos. Katulad din sa ating, kung Kristiyano ka, ang Diyos ang tagapagligtas mo, siyang tagapagtanggol mo, siyang probarya mo, siyang lahat-lahat. Kaya saan ka pa, sabi niya, bakit ayaw mang bumalik sa akin? Diyan si Zechariah 13:8, sabayan niyo ako, malilipol ang 2/3 bahagi ng naninirahan sa lupain. 1/3 bahagi lamang ang matitira. Ito yung mga puot ng Diyos doon sa tribulation. Bawat 3 tao, mamamatay yung 2. Matitira yung isa. So 1/3 ng population. Kung alimbawa 3 billion tayo na lang. Alimbawa 3 billion. Sa 3 billion na population, ang matitira 1 billion. Ito yung konti lang talaga yung maniniwala kay Jesus. At ito yung ililigtas ni Jesus. Yung final Antichrist na pag-usapan na natin, doon sa 7 tribulation, itong pinakadulot. Ngayon marami ng Antichrist. Marami. Ever since may mga Antichrist na. Sino yung Antichrist? Kung sino man na hindi naniniwala kay Kristo, yun, Antichrist na yun. Maraming relihiyon na hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, Antichrist na yun.
may mga oneness. Ito yon kasi sinasabi nating cult yun kasi nga there should be a triune God. So hindi pwede yung sabi ng Diyos, merong isang Diyos pero meron siyang tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So pag hindi naniwala diyan, they belong to oneness. Kulto po yun, hindi po yun biblical. So pagdating ng maraming antichrist niyan, merong final, pinakahuli, dun sa 7 years na yon, sa dulo niyan, hindi siya, sabi ng Bible, siya pinakahayop sa lahat ng hayop. Halimaw nga ang tawag eh. And then hindi siya kayang talunin ng tao. Si Jesus na mismo yung lalaban sa kanya at pagkatapos, yun nga millennial kingdom na. And then sabi niya sa 2 Thessalonians 2:8, sabayan niyo ko, malalantad na ang suwail, ngunit pagdating ng Panginoon, Jesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Sino yung suwail na yan? The devil, Satan. Ito yung pinakahalimaw na gagamitin ni Satan para pinaka-final antichrist. Pero si Jesus mismo ang tatalo sa kanya. And then namatay na wala kay Jesus. Namatay ka na wala kang Jesus. Simple lang siya. Impyerno. So malinaw tayo doon. Pag namatay na wala si Jesus sa buhay mo, sa hell ang punta mo. Kaya ito yung, kung namatay ka na meron kang Jesus, sa heaven ka. So ito yung paulit-ulit na tinuturo kasi marami na hanggang ngayon, merong naniniwala kay Jesus pero maraming kasama si Jesus. Maraming barkada si Jesus. Wala akong barkada si Jesus. So ito yung delikado. Ito yung delikado. Only Jesus. Si Jesus lang. At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, wala kang pwedeng gawin. Kahit yung magagandang gawa natin, yan ang tulad lang sa isang maruming basahan. Only Jesus, biyaya lang ng Diyos. Grasya lang ng Diyos kung bakit ako naligtas, kung bakit ka naligtas. Hindi yon, wala kang contribution yon. Once na ang kaligtasan mo, meron kang contribution. Delikado ka, kapatid. Narinig nyo? Kapag pinapaniwalaan mo na ikaw ay ligtas dahil sa kagagawan mo, delikado ka doon. It's not of good works. Sabi niya, salvation is of grace. Grace, kagandahan loob lang ng Diyos. Hindi ito galing sa iyo, galing ito sa Diyos. Hindi ito bunga ng iyong magagandang gawa. Para sabi niya, wala kang ipagyabangan o wala kang ipagmalaki. Only by grace. Ito yung paniwalaan mo at sigurado kang makakaligtas. So pag namatay na wala si Jesus, pamilya mo, kaibigan mo, diretsuhin mo na. Huwag mo nang paligoy-ligoy. Pupunta ka ng hell. Kasi sabi ni Jesus, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Tapos malinaw masabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat tayo ay may kasalanan. Walang isa man sa atin ang umabot sa pamantayan ng Diyos. Tama? Kung sa lahat tayo makasalanan, papunta tayo talaga sa hell. Kaya salamat po, Panginoon, at dumating ka. Salamat po at binayaran mo ang aking mga kasalanan na hindi ko kayang bayaran. So Revelation 3:10, sabayan niyo ako, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. One of the thousands promises ng Panginoon na pwede mong paghawakan. Kahit yung word lang yon, iingatan ako ng Diyos, yun lang. Huwag mo nang tandaan lahat. Iingatan ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit yun lang. Pag may naramdaman kang takot, naramdaman ka ng pagkabalisa, alalahanin mo, iingatan daw ako ng Diyos. God is, hindi siya pwede magsinungaling. If God said it, just believe it. Kasi Diyos ang nagsabi. Huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang magtanong. And 2 Peter 3:11, sabayan natin basahin, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapan ninyong maging maka-Diyos. Alam na natin yan, di ba? Nagkakamali ka. Hindi naman perfection. Nagkamali ka, pero God provided us na merong palang provision ng forgiveness. Ang gagawin mo lang, ikumpisal mo yung kasalanan mo. Ang term niya, pagsisihan mo.
Sabi niya, talikuran mo yan. At sabi niya, yun ay patatawarin ka na. Alam naman ng Diyos na nagkasala ka, tapos sabi mo, God, sorry. Hindi yun ang sinasabi ng Diyos. So sa tingin mo patatawarin ka ng Diyos na, God, sorry, tao lang po. No, God will never forgive you. Sabi ng Diyos, pagsisihan mo at talikuran mo yan. Kasi tinitingnan ng Diyos talaga yung puso natin. Sa puso, alam mo yun eh. Di ba pag nagkamali ka, ginagano mo ngayon, ba't ko ginawa yun? Alam ko namang mali yun eh. Di ba naranasan niyo yung ganon? Alam mo talaga, kaya lang talagang tao ka. Kaya sabi ng Diyos, sa tingin mo, hindi ka na nagkakasala. Ano sabi ng Diyos? Sinungaling ka. At ginagawa mo po sinungaling, sabi ng Diyos. Kasi we will never reach yung perfection. Kaya lang sabi niya, pag nagkasala ka, balik ka kagad. Huwag mo nang antayin ng Sunday. Balik ka kagad. Tumahimik kagad. Sorry po, patawarin mo po ako. Tulungan mo po ako, pagsisiyan ko po ito at hindi ko na po ulit-ulitin. Yun ang hinahanap ng Diyos. Patatawarin ka, di malinis ka na naman. Siyempre, mamaya magkakasala ka na naman. Balik ka lang uli sa Panginoon. Kaya sa Panginoon, meron siya provision of forgiveness. Kaya sabi niya, kabanalan, banal ka na uli. Kasi yung kasalanan, ito yung nagpaparumi sa'yo. And then 2 Peter 3:12, habang iniintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Ito na yung pinaka-last. Pero ikaw, naniniwala kay Kristo, nilagay ka niya sa new heaven and new earth. At yung mga hindi naniwala kay Kristo, binagsak na sila sa impyerno. So itong mundong ito, nasabi ng Bible, is groaning. Kasi gusto niyang dumating na to. Kaya sabi niya, mag-seek kayong dumating na agad. Kasi paghihirap natin, kasi doon sa langit, wala ng cancer, wala ng lungkot, wala ng gutom, di ba? Yung paraiso, perfection na yun eh. Kaya yung katawan natin, gusto na rin bumalik doon. Kasi ang mundo, sabi niya, even the creation is groaning para mangyari na ito. Kasi nahihirapan na siya. Mga ilog, hindi na mabuhay yung isda, di ba? Kasi puro basura na gawa ng tao. And then 2 Peter 3:14, kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Payapa, pwede pa, kahit na peke. Kaya natin gawin yon. Pero yung walang dungis, hindi natin kaya. Tama? Siruin ba tayo doon? Hindi natin kayang maging walang dungis. Hindi rin natin kayang walang kapintasan. Kaya kailangan natin si Jesus. Yun lang yun. Kasi kapag tinignan tayo, meron tayong Jesus. Pag tinignan tayo ng Diyos Ama sa langit, nandito si Jesus, hindi nakikita si Pastor Ed. Ang nakikita dito si Jesus. Kasi sabi niya, dinamitan ako ng katuwiran ni Jesus. The righteousness of Jesus nasa akin. Ito yung natakpan na yung kadungisan ko at saka yung mga kapintasan ko. Kaya sabi niya, makipag-isa kay Jesus. Paano makipag-isa kay Jesus? Parang kasal. Yung dalawang tao, pinag-isa. Ikaw, si Kristo, naging isa. Siya na ang Diyos mo. Hindi na ikaw ang may-ari ng sarili mo. Pag-aari ka na ng Diyos. Ito yung nakipag-isa kay Kristo. Isuko ko lang, God, surrender ko na po buhay ko sa iyo. Ikaw na po yung masusunod, hindi na po ako. Ikaw po yung susundin ko, ikaw po yung sumama sa akin. Ito yung nakipag-isa kay Kristo. Ano sabi niya sa Romans? Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Jesus. Hindi ka na paparusahan. Hindi lang sa impyerno, dito pa lang sa lupa. Kasi nung magkasala ka, immediately, pumalik ka sa Diyos. God, patawarin mo po ako. Tulungan mo po ako, hindi ko na po ulitin to. Yun eh. So, doon sa mga taong nananahan ang Holy Spirit sa puso, mararamdaman niya ito. Na hindi na ako, merong Holy Spirit sa puso ko. So kapag gumawa ka ng kasalanan, nababagabag ka dyan. At hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi mo na-settle yung problema mo kay God. At paano mo i-settle yon? Yun na nga, magumpisal ka lang at humingi ka ng tawad. And then yung peace
you can get back your peace, kumbaga. And then, mamuhay kasama si Kristo. Again, patuloy na, paano ka mamuhay kasama si Kristo? Patuloy na makilala si Kristo. Paano yon? Pakikinig nito, pagsisimba, pagbabasa ng Bible, pakikinig ng mga messages niya. Maraming mga pamamaraan para makilala mo si Kristo. Pangalawa, B, ipahayag ang magandang balita. Ano magandang balita? Kasi merong masamang balita. Sabi na nga natin, lahat tayo papunta dapat ng impyerno, di ba? Pero merong Jesus na pinadala ng Diyos Ama para solusyonin yung problemang yon, yung masamang problemang yon. And then, ngayon, ang magandang balita, dahil kay Jesus, pwede na pala akong pumunta ng langit kahit dati ako makasalanan. No matter what, kahit gaano kasamang tao, sabi ng Diyos, lilinisin niya ako, papuputiin niya ako, katulad ng niebe. Niebe yung snow, yung perfect white talaga yon. So sabi niya, ipahayag yon na pag nakita mo yung tao, hindi niya kilala si Kristo, alam mo bakit di mo subukan isama mo si Jesus sa buhay mo. O hindi mo alam ipaliwanag yung magandang balita, bakit hindi ka sumama sa akin magsimba? Kasi parating pinapaliwanag sa amin paano makapunta ng langit. Subukan mo lang, parang ganon. And then kapag ikaw yung ginamit ng Diyos para maligtas ang taong yon, sinama mo siya rito, tapos naniwala siya, alam mo pagdating mo ng langit, meron kang putong, meron kang crown, nang dahil sa iyo, ginamit ka ng Diyos para maligtas yung kapwa. The same to, yung B, ipahayag mo. O gumawa ka ng paraan, anumang pamamaraan para ang tao maligtas. Ang tao makilala niya si Kristo. Gumawa ka ng paraan. Kung minsan kung may pera ka, kailangan mong gastusan yan. O sige, papamasahe kita. Yung mga ganon. Pero alam mo ba, hindi ba kayang ibalik ng Diyos yon? At pag binalik niya yon, paano niya ibabalik? Siksik-liglig, umaapaw. Ibigay mo sa akin pag wala ka naman paglagyan, yung mga sobra. Para may pagkain ako. And then, C, mamuhay ng tama o ng may kabanalan. Alam na natin, di ba kahit bata, pwede mong ituro yun. So ngayon pa lang, maniguro ka na. Tangin mo yung katabi mo, sigurado ka bang pupunta ka ng langit? Antayin mo yung sagot niya. Sigurado ba siya? Pag hindi sigurado, merong sumagot na hindi sa sigurado? Pag hindi sa sigurado, kurutin mo. Hindi ka kasi nakikinig No, joke lang yun. So ito yun. Maniguro ka, kaibigan, kasi sabi nga ng Bible, inevitable. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi mangyari. Sure na mangyayari because ang nagsabi ay si Jesus. So itong rapture, anytime it will happen, so maniguro ka, nakasama ka sa ira-rapture. Kasi pag, halimbawa, nag-rapture, siyempre wala na ako dito. Yung mga nandiyo, wala na. Siguro bukas pa rin yan, hindi ko alam. Pwede ka pumunta rito. Yung mga hindi na rapture, kasama mo. Di mag-worship kayo. Kung gusto nyo. Tapos may papasok diyan mga demonyo, di ba? Kasi ang maghahari ang demonyo na. So ito yung, bago mag-rapture, ngayon pa lang, maniguro ka na. Na-sure ka, sa harap ng Diyos, ingin mo yung assurance. Panginoon, bigyan mo po ako ng kasiguraduhan. Ilagay mo po sa puso't isipan ko na ano ang pong mangyari, sa'yo po ako. Huwag mo pong hayaan mapunta ako sa devil o sa kalaban mo. And then again, timeline. Nandito tayo, anytime will not happen. Try to memorize. Ikwento nyo siya para by heart, ma-memorize nyo siya. This is a clear na hindi tayo maliligaw. And then makikita mo, kalat-kalat po siya sa Bible. Kaya pag hindi mo alam ang buong Bible, maliligaw ka talaga. Kasi katulad itong majority ng rapture nito, makikita mo sa Revelation. And then makikita mo sa Daniel, makikita mo sa ang dami, iwahiwalay siya. Kaya by the grace of God lang na makita mo, ito yung sinasabi ni Jesus. Nandun tayo, malapit na sa rapture anytime, pero maniguro ka. Maniguro na, tama yung kinakapitan mong pananampalataya. Tama yung kinakapitan mong Diyos. And then ito na yung kaninang tinignan natin, ito na yung 7-year of tribulation. After ng rapture to, di ba? Pagkatapos ng rapture, ito yung 3.5 years, ang demonyo ay maghahari,
pero pababayaan niya tayo muna. Remember, siyang final antichrist, yung devil na yon. Sabi ng Bible, ano siya, talagang mukhang artista, tapos peacemaker. Kasi peke eh. Peacemaker, so paniniwalaan siya ng mga tao. Pero pagdating ng kalahati, 3.5 years, ito na yon. Lilitaw na yung tunay na pagkademonyo niya. Pero si God, diyan niya ibubuhos lahat ng puot niya. And then dito, sa dulo nito, ito na yung Christ return with His church. Lahat ng naniwala kay Kristo, kasamang maghahari ni Kristo dito sa lupa for 1,000 years. Ito yung malinaw na si Jesus mismo ang nagsabi. So doon sa 7-year na kapigatiero tribulation, nasan ako? Nasan ka naniniwala? Wala ka na doon, di ba? Na-rapture ka na. Doon sa mga naniwala during the rapture, meron pa ring promise ang Panginoon doon. Iingatan sila kasi nag-ahari ang devil, di ba? Pero merong natitira doon, yung dalawang witness, tatandaan niyo, dalawang witness, yung dalawang witness na yon na nakita ng buong mundo na binuhay sila muli. Hindi pwedeng mangyari yon, siguro kahit 20 years ago, hindi pwedeng mangyari, di ba? Pero ngayon pwedeng mangyari because of the cellphone, because of the cable TV, because of the satellite signal natin. Kapag kinapture yung binuhay itong dalawang witness na to, ito yun, pwedeng i-broadcast sa buong mundo. So maybe this is the season yon. And then yung 144,000 na hindi ni-rapture ni God, this is 12,000 per tribe. Di ba merong 12 tribes of Israel? 12,000 sa bawat tribes na yon, this is 144,000. Sabi ng Bible, mga lalaking hindi sumiping sa babae. Talagang ibinuhos nila yung buhay nila sa Panginoon. Hindi sila i-rapture for the purpose mag-i-evangelize sila dito sa lupa. And then ito na yung ililigtas niya, sabi ng Bible, merong babaeng buntis, manganganak siya, bago pa siya manganak, binabantayan siya ng dragon. Para pag nanganak siya, kukunin ng dragon yung baby niya, di ba? Pero sabi ng Bible, nung isinilang yung baby, kinuha yung baby kinuha ng mga angels at dinala yung baby sa tabi ng Diyos Ama sa langit. Ano nangyari sa nanay niya? Iningatan siya ng Diyos dito sa halimaw. And this is the Antichrist. Ano sabi ng Bible? Ang babae nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. And then sinundan siya, sabi niya, ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. This is the number ng tribulation days. Malinaw na sinabi ni Jesus. So no need to believe on mga bagong propesiya. Wala na po. Tapos na yung Bible at sinabi ni Jesus yung mangyayari. Siya lang ang pwedeng magsabi ng future. Walang iba. Walang ibinigay na kapangyarihan kahit kanino na pwedeng magsabi sa mangyayari kinabukasan. Kaya sabi ng Diyos, hindi mo alam ang mangyayari bukas, kaya don't worry. Ang alalahanin mo yung ngayon. Yung ngayon, yung bukas, sabi ng Diyos, ako nang bahala doon. And then maniguro tayo na nakabalik na tayo sa Diyos. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po dahil nanalangin. Tulungan yung mga bata, nakaganon ng kamay. Ang utos ng Diyos, we teach them how to pray. Hindi lang yung matanda. So mga bata, mga magulang, turuan yung ganon yung kamay nila. Oh, ganon kamay. Ganon kamay. Ganon kamay. Tapos nakayuko, nakapikit. Nakayuko, nakapikit. Panginoon, salamat po. Ikaw po yung Diyos na nagmamahal po sa amin. At salamat po na malinaw po. Hindi siya mahirap kasi dalawang choices lamang po ang binigay mo po sa amin. Ang maniwala po sa iyo o sa demonyo po. Kaya tulungan mo po kami na ikaw po yung pakinggan at paniwalaan po namin. At salamat po sa binigay mo po sa amin na every Sunday, mag-Holy Communion po kami. Kasi ang utos mo po, para alalahanin po namin kung paano mo po binayaran ang kasalanan po namin. Kaya samahan mo po kami, O Diyos, ikaw po yung maparangalan po namin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo.
Amen and amen. Pwede pumupo. Pag sabi ni, sabi ni Ate Diana, pag may nagsasalita ay, ano sabi ni Teacher Diana, pag may nagsasalita ay, lakasan nyo para marinig nila, pag may nagsasalita ay, ayun. So, communion, pinapagawa ng Diyos sa atin every week, dati once a month lang. Ano yung simbolo ng tinapay? Alam nyo na yon. Pag hindi nakasagot, huwag bibigyan. Ano simbolo ng tinapay? Ano simbolo ng Diyos? Ano simbolo ng Diyos? Ano simbolo ng Diyos? Pag hindi nyo nasagot, huwag muna kayong mag-communion. Pag hindi nyo naintindihan, yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo, ito yung pinarusahan. At yung dugo, simbolo ng dugo ni Kristo, ito naghugas ng kasalanan natin. At ang utos ng Diyos, parati nating alalahanin kung paano niya binayaran yung kasalanan natin. At sino ang dapat mag-communion? Ulitin ko sino ang dapat mag-communion? Narinig nyo? Sino ang dapat mag-communion? Yung taong naniniwala na binayaran ni Kristo ang kasalanan niya. Malinaw tayo doon? Kasi may warning ang Diyos. May sumpa yun. Kapag nagko-communion ka, wala sa puso mo, there is a curse doon. Yung iba sabi niya nagkasakit, yung iba namatay na. So take it seriously, kaya tinawag na Holy Communion. Ihuli nyo yung mga bata. Kaya mo? Mamaya na. Last na yung mga bata. Hawakan nyo muna tapos sabay-sabay tayo. Laki na sa'yo. Yan pwede mo. So habang hawak nyo, kung meron na kayong elements, yung tinapay at yung juice, nakayukop, manalangin kayo, lalo na yung paghingi ng tawad. At least once a week, maalala nyo humingi ng tawad. Nalalahanin mo rin na utos ng Diyos na
Kapag nagko-communion tayo, inaalala natin kung paano binayaran ni Jesus mga kasalanan natin. Kung di kayo nabigyan, pwede niyong itaas kamay para lalapit yung usher. Naglalaro siguro ng cellphone. Ha? Nasaan ka? Ba't di ka nabigyan? Saan ka nakatulog? Saan? Ha? Doon ka muna sa baba. Sa baba ka muna. So lahat po meron na. Pwede niyo pong pakitaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, tinubos mo po ako sa kabayaran po ng mga kasalanan ko. Salamat po sa pagbabayad mo ng mga kasalanan ko na hindi ko po kayang bayaran. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede pong pakitaas yung cup. Sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil sa dugo mo, nahugasan po ang lahat ng kasalanan ko. Yung nakaraan, yung ngayon, at yung sa kinabukasan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos na parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So salamat din sa Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon. RJ. Pagkakataon para may balik natin sa Diyos ang portion ng kanyang pagpapala sa pamamagitan ng ating mga tithes and offerings. Sabi niya sa Proverbs 3:9 hanggang 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay yuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. To your hand I commit again with all I am for you.
live in all of your ways and promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Lord, I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Pwede pong upo para ma-welcome natin yung mga first-timer. So,
I will request tumayo lang para ma-recognize namin kayo at kakanta natin yung mga first-timer. Siantan Tucson? Tucson? Siantan Tucson? Wala. Si... Andito, ito. Ha? Ah, okay, si... Ano ito? Scheiter? Tuason? Tuason! Tuason ba o Tucson? Tucson. Tucson. Yung isa. And then si Dustin J. Lopez. And then si ano ito? Sa. Ayun, yun na yun. So, kanta natin sila at welcome sana next Sunday. Balik kayo ulit dito. Sabay-sabay tayong mag-worship. Apat. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we go in the wind, may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to be known. Welcome po! Welcome sana next Sunday. Balik kayo at sama-sama tayong mag-worship. Tayo po tumayo para sa benediction. Pakihawak yung mga bata, turuan silang nakaganon para makatanggap sila ng blessing, para makatanggap sila ng pagpapala. Paki-assist yung mga bata para matuto sila. Panginoon, salamat po. Pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay ibinabahagi ko po sa lahat po ng nandito, yung kasabay po sa amin sa live streaming o sa YouTube man yan, O Diyos. Lahat po kami, mga mahal po namin sa buhay, lalo na po yung malalayo, O Diyos. Abutin mo po kaming lahat ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pagsikat sa paglubog ng araw, ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa ay nandiriwan, nayagang iyong kadakilaan. Mula sa pagsikat bansa, sila'y nagdiriwan, inayagang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin, lahat ng iyong mga ginawa'y sasabitin. Kabutihan mo'y aming awitin,
kayo malis, kain muna bago kumain. Picture taking muna. Doon ang camera. Yung maliliit sa harap. Sa harap. Dito nga sa harap, sa harap. Yan, sa harap, sa harap, sa harap. Doon sa harap. Nasaan? Nasaan isa? Oh, doon, tingin kay Kuya EJ. RJ. Oh, doon ang camera. Doon kayo para makita kayo, doon ang camera. Doon ka para makita ka. Doon ang camera. Dito kayo. JR. Lakanilaw. Lakanilaw.
You with us today? Put our hands together. Come on, get 'em up. And I will stand upon your truth. Sing. And all my days I'll live for you. Come on. And I will stand upon your truth. Say, I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you, Lord. All my days I'll live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. Trusting in what you say. Today is the day. 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 Today is the day you have made. We will rejoice. Be glad in it. Wow. I just built the most amazing workflow on Monday.com. You build Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. And is it true you are thinking of me? Oh, how you love me, yeah. It's amazing. Who am I saying? Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that
Get your domain today at GoDaddy. Ready to take your idea online? Your domain awaits. Get the best.com domain from GoDaddy and stand out with a memorable address perfect for your business. Take the next step in your business journey with GoDaddy.